Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Michael Joaquin, ang filmmaker ng Ako sa Baybay o I Am Going to the Beach. Tungkol siya sa dalawang magkapatid na lalaki, tapos lagi silang pumupunta ng tabing dagat para hanapin yung sea creature na pumatay daw sa nanay nila. Kaya napili ko na narrative yung genre ng pelikula ko ay dahil yun din yung nakasanayan ko bilang writer din. So, ayun, lagi akong nagsusulat ng mga kwento na about sa hometown ko, ganyan, sa mga personal memories. Actually, dun ko din pinaglalaroan yung mga ideas ko. Pag, for example, may mga free time, ganyan, or like kung gusto ko magsulat. Ayun, kaya gusto ko ng narrative na genre at yun yung napili ko para sa pelikula ko na Makoko sa Baybay. Medyo interesting yung yung naging background or yung proseso nung paggawa ng pelikula. Kasi nung una, in-invite ko lang talaga yung mga friends ko na pumunta ng hometown ko sa Bolinao, Pangasinan para mag-hangout ganyan. And then sabi ko, what if gawa tayo ng pelikula? So before kami bumiyahe kinabukasan nun, nagsulat ako ng script. Actually, hindi nga siya script. Parang lang siya, storyline. Tapos, sabi ko, gusto ko siyang gawin. Tapos, nung pagpunta namin ng Bolinao, shoot namin siya ng 4 hours lang. So, 2 hours nung morning and then 2 hours nung hapon. Tapos, yung mga actors ko rin dito pala ay yung pinsan ko sa lola ko. So, I think yun yung fun with it. Kasi mga friends ko yung kasama ko sa paggawa ng pelikula. And at the same time, yung lola ko at saka yung pinsan ko na gumanap bilang mga aktor sa pelikula. Tapos ayun, isang araw lang namin siya sinute and then inedit, parang kinabukasan nun. Tapos ayun, doon na buo yung pelikulang Makoko sa Baybay. Gaya nga nung sabi ko kanina na yung pelikula ay lang siya, tawag nito. Biglaan siyang sinute. So, nung sinusulat ko siya, galing, kasi mahilig ako sa mga folktales and yung mga kwento sa probinsya namin. So parang doon siya nag-start. So parang sabi ko, what if dito ko kunin yung konsepto ng Makoko sa Baybay? Tapos, ayun, kaya wala rin siyang, parang walang pinagtuunan ng pansin na ito yung mas importante, ito yung pinaka-least na important, ganyan. So basically, collaborative yung nangyari. So lahat naman ay pantay-pantay. So for example, sa actors, yung pinsan ko, saka yung lola ko yung gumanap. At di naman kami naging mapili with that. Tapos, in terms of cinematography naman, ayun, I work with my longtime friend, Ann Valmeo. She's a cinematographer for that film. Basically, nag-uusap lang kami nung friend ko, ano yung shot dito, and then magsasuggest siya. Sabi ko, okay, magandang siya, composition, maganda siyang shot. So, tuwing ganun, nagiging collaborative siya kasi parang nagsasuggest din ako. So, nagpapalitan kami ng ideya. And in terms of production design naman, naging resourceful din kami with that. So kung ano yung meron dun sa hometown ko, yun na lang din yung kinuhang gamit ng production designer ko. And he's also my longtime friend, si Kukay Zinampan. In terms of technical difficulties, nung time na nagsushoot kami, actually yung pinaka-challenging is yung sound. So wala kaming dalang boom, wala kaming dalang lapel, gaya nito. At saka matanda na rin yung lola ko. So parang ang hirap din i-record after the shoot. Kasi busy rin and matanda na. So yung ginamit naming lapel for that is yung phone. So dinikit namin yung phone dito sa dibdib. Tapos tinape lang namin siya dun sa actor. So yun na yung pinagkuha na naming source for our film. Tapos yung PM naman namin, production manager, si Leah/driver. So siya yung tumulong naman in terms of logistics. So mas naging easy yung proseso for us. Siya rin pala yung gumanap bilang yung babae dito sa poster. So siya yung babaeng nakahiga sa dagat. So ayun, mas wala siyang parang pantay-pantay lahat nung cinematographia, production design, editing, characters, actors, at saka yung storya. So nung sinusulat ko siya, yung pinaka-core ng film ay laging dapat nating balikan or dapat lagi nating alalahanin yung
yung roots natin bilang kung saan tayo nanggaling. So, bilang isang filmmaker na galing ng Bolinao, Pangasinan, so lagi ko siyang nilalagay sa mga storyang ginagawa ko. So, for example, yung folktales, lagi siyang andoon tungkol siya sa roots ko bilang Ilocano. At yun yung pinaka-core nung film. So, nung papunta kami ng Bolinao, doon ako lumaki. Tas dito ako nag-aral at dito na rin ako nagtatrabaho ngayon. So, yung time ko na lang para bumalik ng probinsya ay pag may mga vacation, ganyan, or pag may mga pagkakataon. So, yun na lang yung time na nakakabalik ako. At ayun, nandun din yung family ko. So, ang ganda lang sa feeling na bumalik ulit sa mga pinanggalingan natin. Tapos, kaya I'm going to the beach kasi, ayun, para balikan natin yung roots natin as a person. Kasi yun yung bumubuo ng identity nato. So, yung sea creature kasi, sinasabi nila na, oh, baka kinain na yan ng dagat, ganyan. Lagi siyang sinasabing ganun. Pero parang meron din siyang political na aspeto nun, na parang, since yung geographical position ng Bolinao ay sa West Philippine Sea, so malapit kami doon. At ang dami ring mga nawawalang fisher folks. Hindi naman ganun ka-apparent yung statement about that. Pero parang, yung mga local folktales kasi may mga kakibat siyang political na aspeto. So yung, for example, yung sa sea creatures. So yun yung mga Chinese na parang, ayun, pumapatay ng mga mangingisda, fisher folk. So ayun, so parang, dun, I mean, ano siya, kilala naman siya bilang balita. Pero yung tale na yun ay andun siya sa bullet. So yung pinaka na-enjoy ko sa proseso ng paggawa ng Makoko sa Baybay, maybe yung buong proseso mismo nung paggawa nun. So, mula sa pagsulat ng script nun at saka hanggang sa matapos siya sa edit. So, nung sinusulat ko kasi siya, wala siyang pressure na nakakabit dun sa pagsulat ko. Wala akong hinahabol na deadline. So, ang saya lang magsulat na wala kang pressure sa sarili para isulat yung mga bagay na gusto mong isulat. So, nung pumunta namin ng Bolinao at mag-shoot na kami, and wala rin siyang pressure na kakabit dun sa paggawa namin. Kasi mga friends ko sila and fun lang. Actual playtime yung nangyari. Kasi imagine mo in 2 hours mo shoot yung morning scene. Tapos sa afternoon, 2 hours din ulit. So parang one take lang talaga. So hindi na ako nagpapa-retake kasi ayun nga, yung lola ko ay matanda na. Tapos parang yung pinsan ko, ayun, enjoy ko din pala mag-direct ng bata. In a way na yung mga beats and parang nuances sa mga mukha nila para i-translate yung isang scene. Kasi pag nakasulat kasi siya, hindi naman din yung direct na magta-translate agad sa actor pag binasa nila yon. So, nung dinedirect ko yung pinsan ko, which is the main character sa pelikula, si Noor, magkaiba yung nasa sa text, tas magkaiba rin yung nasa visual na lumabas sa film. So yung sa text, hindi siya ka-specific. I mean, ganun naman yung pelikula eh. Minsan hindi nasusunod yung mga nasa script. So, yung nasa text ay very vague. Dinidescribe ko lang ano yung feeling. Pero nung dinedirect ko na yung pinsan ko, like mas detail na siya. Like ganito yung mata, ganito yung vibe, ganito yung appearance. So parang ganun siya. And then sa edit pala, si Sung yung editor ko sa pelikula. At isa rin yun sa mga na-enjoy ko na gawin, yung pag-edit. Kasi kasama ko si Sung sa pag-edit nun. At, ayun, ang saya lang na pagtayin yung mga scenes after nung shoot. So parang, alam mo yun, may kind of manipulation din sa shoot nyo. Kung paano mo siya gagawin bilang pelikula. So, ayun. Yung disadvantage and advantage ng pagkuha ng non-actors ay siguro, for example, yung sa pelikulang Makoko sa Baybay, lola at saka pinsan ko yung gumanap. So, yung disadvantage doon ay syempre hindi sila actor at hindi nila alam yung background ng pag-acting. Wala silang background nun. Ayun, nagiging disadvantage siya kasi wala naman silang background, right? And then, yung advantage naman nun, for me, personally, ay yung pagiging natural nung pag-acting kasi hindi na nila inaarte. Kumbaga, kung ano sila bilang mga tao, yun na rin sila bilang mga character sa pelikula ko. Pero kaya nasabi ko rin na naging challenging yung pagdedirect ko nito ay dahil
dahil sa pagka-natural nung acting nila, ang hirap na baguhin kung paano mo gusto maging yung mga character dun sa sinulat mong script. So, nung dinidirect ko yung pinsan ko at lola ko, baka ito talaga yung gusto ng material. So, ginive ko na lang na, okay, ito na yung ibibigay ko. Like, hindi na ako mag-retake for a very, perfect acting. So, ayun. I don't know if nandun ako sa position na yun, pero ayun, siguro yung mensahe ko na lang sa mga filmmakers na gustong gumawa ng pelikula ay huwag ma-pressure sa mga bagay na dapat nating gawin, like sa storya. Like for example, yung mga script na sinusulat natin, huwag nating i-pressure yung sarili natin dahil may mga deadline. So, gawin natin siya experiment kasi maikling forma siya, so dapat nag-experiment tayo at alam mo yun, like, pinaglalaroan natin yung forma na short film. At ayun, sulat lang ng sulat. Wow. Parang, ayun, very cliche, pero as in, like, magsulat lang wag tumigil na magsulat ng mga kwento. Kasi, ayun, may importansya yung mga bagay na sinusulat natin. Gaano man yan kaliit o kalaki, or kung pang festival man siya o hindi. As long as sinusulat mo siya, gawin mo siya, shoot mo siya, edit mo siya, at ilabas mo siya sa maraming tao. Ako si Mikael Joaquin at ito ang aking maikling pelikula. Di ka pa ilan nakaturturugan na laing. Kumapat ka nga lata. Addo tiket ko nga salud-sudan kin ka. Di may sakit ka buto nga. Kahit ko lang nga salud-sudan, mabuting nga kang maysa. Kamang muna pa yung mata. Siya siguro mabigbigan. May pa siguro naglilimlimam ka. Awan laglagi ko naman. Nalipatan man nun. Kahit may pangkalangan dyan for the agent. Di ka tubig. Yok lang. Aray, ang sakit. Sino ka? Sak ni Nor. Ni Norman. Ay.
May kanja igid ti bye-bye. Adem? Nabirog na ako na dyan si Rinan. Ang bang kalangan nun? Maili ko kanina ng pantatangan. Kunanan ni tatangkot kinanda ti baybay ni nanang nun. Maraming talang ni nanang ang subling. Nyatar aramidam. Sino mo't data? Nanang. Kita am day jay. Arjay ni tatang. Ijay sa baling nga lugar. Ang sublim at siguro isuna. Makaturog kan? Hintay ka na eh. Pinirmi nga nagpintas nga tukoy ti baybay. Tinurahan nga aglipas si Aldaw. Dahil ito yung pagpakalma kanya tayo. Kaslak nga nakatungaw iti kawawan.
Mm-hmm.